Tatlong disadvantage. Marami kang pinapalo na mentor or idol mo sa social media. Magandang araw mga short story during pandemic. Hindi naman lingid sa ating mga kaalaman na social media naging buhay ng mga tao during pandemic. And during pandemic din, naglabasan ang sandamukal na content creator sa ating social media. Halos lahat ay gumagawa ng video and marami din pong consumer. Nangyari, dahil pandemic, ako bilang isang padre de pamilya, ang hinahanap kong content ay yung pwede makatulong sa kabuhayan. It's either to create a new source of income or to redirect myself going to business. Anything that can provide me or can sustain my family. So, nung pandemic, syempre ang goal ay to sustain your family. Yun nga, na kwento ko dun sa last 3 vlog ko or 4 vlog. Hindi ko alam kung mawawalan ba ako ng work or you cannot say the future during that. At napakahirap ng sitwasyon. Kasi you cannot predict. Kasi namamasukan nga lang ako. Yun yung disadvantage kung namamasukan ka. You cannot predict your future. So, during that time, naghahanap ako ng ibang source of income. At the same time, parang siguro yung social network na pwede mo maging mentor. Mga nagbibigay ng advice or nagbibigay ng payo sa mga tao. Yun nga, napadpad ako dito sa isang page na to at nahook talaga ako sa kanya. Nahook ako. Pero by the time na nahanap ko siya, as in, nag-stick na ako sa kanya. Pero syempre, along the way, yung social media, yun nga, parang may algorithm siya. Pagka ganun yung content mo, babatuhan ka din niya ng same concept nung pinapanood mo. Nagkaroon ako ng iba't ibang video na pinapanood. The same time, iba't ibang tao yung content creator na parang ikaw, nahuhook ka pa rin kasi ang goal mo is to look for another source of income. So, ayun, hanggang sa ikaw minsan, ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng naguluhan ba ako? Yun yung naging problema ko. Naguluhan ako kasi yung mga mentor ba, you can say mentor, magkakaibang tao. Magkakaiba din sila na experience. And magkakaiba sila minsan magkakaiba sila ng sinasabi. So, sa utak ko, nagkaroon ako ng confusion. Anong nangyari? Yun, para akong minsan may mga tanong ko sa sarili ko na bakit magkaiba sila ng pananaw. So, nag-came up ako na ako rin mismo ang naka-realize sa sarili ko na hindi pala dapat sumunod ka sa sandamukal na influencer. Kung na-hook ka dun sa isa or mas same kayo nung pinaniniwalaan mo, dapat dun ka dapat mag-stick. So, nangyari, itong taon lang na to, nagbalik loob ako sa kanya at talagang nag-full support ako dun sa tao na mas malapit sa akin. So, ano ba yung mga 3 disadvantage? Marami kang pinapalo or sinusundan na influence. Unang-una dyan, confusion. So, yun nga, nabanggit ko kanina, naguluhan ako kasi in a way na may pagkakaparehas at may pagkakaiba sila. So, kung ang mga social media network ay may algorithm, yung utak mo may algorithm din. So, yung utak ko, naguluhan ako. Kasi, hindi sila, siguro may pagkakaiba na kaunti, pero may mga bagay na nagdi-divide sa kanila. So, kasi nga, magkakaiba sila ng experience. So, depende na lang sa'yo kung paano mo siya i-handle yung confusion sa utak mo kasi. Pero ikaw din makaka-figure out niyan. So, ayun yung unang-unang disadvantage. Mako-confuse ka. Isa pang disadvantage ng marami kang pinapalo ay direction. Maaring pareha sila ng nagmo-motivate sa'yo at nagbibigay ng advice. Yung direction, minsan mag-iiba ka ng direction. Kung ito yung pinupunto ng isa, minsan i-redirect ka naman sa ibang bagay. Mas maigi na isa lang ang i-follow mo, lalo na kung mas malapit dun sa yung kagustuhan mo, inaasam-asam or goal. Minsan kasi marami kang kaparehas ng goal. Maaring yung goal mo ay goal din lang. So, mas maigi, yun yung na. So, isa pang disadvantage pag marami kang pinapalo sa social media ay yung beliefs. Diyan papasok yung pagkakaiba ng nagtuturo sa social media or nagbibigay ng advice or nag-share ng experience. Diyan yung sobrang tindi ng mga walls nila dyan. Maaring same ang concept ng mga side hustle, same ang concept ng pagninegosyo, same ang concept ng pero yung experience nila magkakaiba. Nahook ako dun sa pinapalo. More on experience niya yung kinukwento niya. Kung mapapansin niyo sa dami ng motivational speaker ngayon, hindi nila kinukwento lahat ng kanilang paghihirap. Pero itong taong na pinapalo,
i-follow. Yung paghihirap niya, yung kinukwento niya. At the same time, lahat ng failure niya, sinishare niya. So, saan ka makakakita ng tao na ang sinishare ay yung failure niya, hindi yung success, di ba? So, yung beliefs niya talagang babaon sa'yo. Kasi doon ako talagang hook na hook. Kasi through success stories, nandun siya damuhan na paghihirap. So siya lang yung tanging tao na nakita ko. Kinukwento niya. Yun yung failure niya. Hindi yung paano ako naging successful na agad ako. Walang ganun. Diba? Yung storya ng tao, nakikita lang natin yung tingnan natin yung mga pinaghirapan, ano yung pinagdaanan niya. So doon ako, yun yung talagang una nagpahok sa akin. At this year talagang inilapit ko na yung sarili ko sa kanya. Kung dati pinapanood ko lang siya, ngayon talaga, kulang na lang, maging kapartner ko na siya sa negosyo. At tingin ko naman sa future, kaya kong gawin. Bakit ko nga pala ito ginagawa? Kasi sa mundo natin ngayon, napakarami nating sobrang daming motivational speaker, sobrang daming magaling mag-advise. So though lahat naman sila respectable sa kanya-kanyang linya. Kung nasa iyo na lang kung mas malapit yung beliefs mo sa kanya, mas maigi yun yung i-follow mo. Depende naman sa sitwasyon kasi magkakaiba din naman tayo ng sitwasyon. So depende na lang, pero ang nangyayari kasi, ang kalaban natin dito ay yung magkakaroon ka ng hati-hating paniniwala, hati-hating beliefs. Hindi mo naman pwedeng lahat beliefs mo yun Hindi naman pwedeng lahat yun yung direction mo. Magkakaiba sila ng direction pagka nagkaiba ka ng beliefs, magkakaiba kayo ng direction. Maaaring same yung goal, pero yung direction ba, kasi magkakaiba ng pinaniniwalaan. Yung tayo magkakaiba, yung beliefs natin. So, maguguluhan ka kung ano yung talagang pinaniniwalaan mo. Magkakaroon ka ng confusion sa sarili mo. Ayun po, kung kayo po ay maabot dito sa punto na to ng video na to, samahan nyo po ako i-address tong mga ganitong issue sa ating panahon. Kasi pansin nyo naman yung nagawin na rin ako dun So, maguguluhan tayo. Huwag po tayo maguluhan kung sino po yung pakiramdam nyo. Kung sino po yung pakiramdam nyo na i-follow. Follow nyo lang po. Tuloy nyo lang po. Kung sino po yung nagmo-motivate sa inyo. Ituloy nyo lang po kasi lang. At tara, samahan nyo po akong i-address ng mga ganitong issue. Join my community po. Nandito po sa link below. Add ko po yung link below. And ito po yung talagang pinaniniwalaan ko. Ang process na delayed gratification. So kahit ano pong paghihirap mo, kung ano mang ginagawa mo, basta may ginagawa ka, later on, mag-gratify ka. Yan po talaga yung pinaniniwalaan ko. And kahit saan lupalop ka pa, kahit saan lugar ka man. So, ayan po, magagantimpalaan ka rin. Ayun po, at maibahagi ko lang po, ako po ay insurance agent at real estate agent. If you need a life insurance, if you need a property, condo, house and lot, or lot lang po, I can help you. Sa Philippines po ito, sa Philippines po. And I will answer you and I can help you sa pagpalang araw.